New monthly contribution dito sa SSS, pag-usapan natin at ano yung magiging epekto nito sa loan o magiging benefits natin sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito mismo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, dadaanan natin isa-isa yung mga contribution, depende na rin sa members category. Mabilis lang natin itong dadaanan kasi titignan lang natin kung saan tayo dapat mag-focus para malaman kung magkano yung dapat na ikaltas o ihulog natin. Umpisahan natin para sa mga employer at employee. Kapag sinabing employer, sila yung may-ari ng kumpanya. Pag employee, yung nagkatrabaho. Para sa mga employee, dito lang mag-focus kung magkano yung dapat na ikaltas sa inyo. At bukod dyan, dapat yung range of compensation. Halimbawa, kung hindi tataas yung sahod ninyo sa 5,250, dapat ang ikaltas lang sa inyo ay 250. Pero ang dapat na maging hulog sa SSS ay 760 pesos. Bakit? Kasi yung employer o si HR na o yung kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo ang maghuhulog ng 500 pesos plus 10 pesos na EC. EC stands for Employees Compensation. Para saan to? Kung sakaling nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakasakit, injury, or death, merong Employees Compensation na nakalaan para dyan. Isa pang halimbawa, kung tumaas pa yung sahod natin, umabot ng 19,750 to 20,249, ang ikakaltas lang dapat sa iyo ay 1,000 pesos. Pero, doble yung ihuhulog ng HR or ng kumpanyang pinagkatrabahuhan, which is 2,000 pesos. May karagdagang na 30 pesos para sa EC. Kung tumaas pa, halimbawa naging 25,000 pesos, mapapako sa 1,000 pesos yung kaltas, pero meron ng MPF. Ano yung MPF? Monthly Provident Fund. Para saan ito? Kung sakaling mag-retiro na, ito ay magagamit sa pensyon natin. At kapag tumanda na tayo at nagretiro na nga, pwede na tayong mag-apply ng retirement benefits sa SSS. Bukod sa benepisyong makukuha natin yung allowance na makukuha natin sa SSS pag hindi na tayo nagkatrabaho o nag-retire na tayo, meron pang karagdagang allowance na makukuha naman sa MPF. Yan ay dahil nung bata pa tayo, naguhulog na tayo dito. At kung mapapansin ninyo, dumodoble din yung ihuhulog ng employer. Kung ang ihuhulog natin ay halagang 150, sa kanila naman 300 pesos. Kung mas tumaas, halimbawa 750 yung kinakaltas sa atin, sa kanila naman ay 1,500 yung tatapatan nila para sa mandatory provident fund natin. So para sa mga employee, dito kayo mag-focus sa regular SSS at MPF o yung total na lang din. Depende kung tumataas din yung sahod. Para sa mga employer, dito kayo mag-check sa total. Kasama dyan yung regular contribution, yung MPF para dun sa provident fund ni employee at employees compensation na din. Dapat tingnan is magkano ba yung sinasahod kasi dito nakabase kung magkano yung dapat na ihulog ng kumpanya at ikaltas sa sahod mo. So para sa mga kasambahay naman, dito tayo mag-check sa kasambahay household employee. Kung sakaling hindi tataas yung kinikita sa 5,000, walang ikakaltas. Pero hindi ibig sabihin ay walang ihulog sa SSS. Ang maghuhulog sa SSS ay si amo o yung boss natin. Household employer, dito naman mag-focus. Kung ang kinikita ay nasa 4,750, maghulog ng 750 sa SSS account ni kasambahay. Bali, ang magiging contribution niya dapat ay 760 pesos at sagot iyon nung amo. Kung sakaling tumaas na yung sahod, halimbawa nasa 10,000 na, may kaltas na yan para sa kasambahay, 525 pesos. Pero ang magiging kabuuan ng hulog sa SSS account niya ay 1,500 dahil yung 1,050 ay manggagaling doon sa amo. So kung mapapansin nyo, dumodoble yung hulog ng amo doon sa kinakaltas sa kasambahay. So alam na natin yung dapat tingnan para sa kasambahay, household employer at ano yung pagbabasehan o range of compensation. Next naman ay para sa mga land-based OFW members. Para sa mga OFW ay yung kababayan natin na nasa abroad, mas mataas ang minimum. 1,200 yung dapat na ihulog at least sa SSS. Kung hindi, tataas sa 8,250 yung kinikita. Pero kung mas mataas yung kinikita, mas mataas din yung dapat na ihulog. At dahil wala nang amo dito, instead mga OFW, tayo na yung mismong maghuhulog sa SSS.
pwedeng online, bayaran ito, at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano magbayad online. So again, para sa mga OFW, tingnan ang range of compensation at regular SSS or MPF kung magkano ba yung dapat na ihulog. Next naman ay para sa mga self-employed member. Sino yung pasok dito? Pwedeng yung mga professionals, katulad ng doktor, lawyer, o pwede rin naman yung mga freelancers, virtual assistants, graphic artists, pasok yan dito. Ang minimum ay 750 pesos. Ito yung dapat na kinikita niyan. Kung sakaling tumaas yung kinikita, umabot ng 15,000 pesos, ang dapat na ihulog sa SSS ay 2,325. Unlike sa mga empleyado na may kino-cover yung boss o yung kumpanya, dito, sagot na talaga ng mismong member yung kabuuang ihulog. Yung regular contribution, pati yung sa MPF. Lastly, para sa mga voluntary members. Almost pareho ng sa self-employed. Kung papapansin nyo, ito rin siya. Pero sa voluntary, ganun din siya. Ang minimum na pwedeng ihulog ay 750 pesos. Pwede natin taasan, pwede rin naman makikita natin yung iba't ibang pwedeng ihulog dito. Ngayon naman, nandito ako sa SSS online account ko or sa SSS website pala. Mag-login lang ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-double check kung nare-remit ba ng maayos yung hulog ninyo sa SSS. Kasi sayang naman, kung kinakaltasan kayo o naguhulog kayo, baka mamaya hindi pala napupunta ng maayos sa SSS. So, mag-login lang ako dito. Agree lang. So, dito makikita yung contributions, kung magkano yung kabuuan. Pero kung gusto nyo makita yung breakdown by month and by year, andito yung mga hulog. So, para sa mga kinakaltasan, pwede nyo i-double check kung may nakikita ba kayong contribution dito. Kung sakaling wala, baka mamaya late lang yung pag-remit ng HR ninyo or ng payroll ninyo. Pero pwede nyo rin i-double check sa HR kung sakaling masyado nang matagal yung number of months and years na nawawala dito. So, ito yung contributions. Punta tayo sa pag-generate ng PRN. Para naman to sa mga OFW or voluntary or self-employed. Pwedeng mag-generate. Piliin lang dito yung membership type. Ito yung sa OFW, voluntary. Sa akin, voluntary. Piliin ko yung month. Halimbawa, May 2025. Pwedeng isang buwan, pwedeng isang quarter, or pwedeng one whole year. Ang minimum ay 750 pesos. Pwede na akong mag-generate ng PRN mula dito at pwede ko nang bayaran itong PRN na to. Kung mapapansin nyo, marami na ako na-generate na PRNs. Mabayaran ko na lang to online at meron din tong karampatang mga due date. So, alam na natin kung saan dapat mag-focus o kung magkano yung dapat na ikaltas o ihulog natin sa SSS. This time, ano yung magiging epekto nito sa pwedeng maging benepisyo natin sa SSS. Ito yung iba't ibang mga benepisyo sa SSS. Sickness, maternity, disability, retirement, death, funeral. Meron din tayong loans. Kung sakaling kailangan natin ng pera, pwede tayong mangutang sa SSS. At sa pag-compute ng benefits at loans, saan ba sila bumabase? Yan ay depende sa monthly salary credit natin. Isang halimbawa yung sa sickness. I-click ko tong read more and then benefits details ng sickness. Kung mapapansin nyo, ang nakalagay dito ay select the 6 highest monthly salary credits. So, kung ano yung pinakamataas na monthly salary credit for the 12-month period na pagkukumpitan nila, yun yung magkasabi kung magkano yung pinaka-amount na makukuha natin sa SSS. So, laging involved sa computation ng benefits natin ang monthly salary credit. Kahit sa loans, halimbawa, sa loans tayo, ito, read more, and then benefit loan details pala. Ito, 1 month salary loan, equivalent to average of monthly salary credit. So, laging involved talaga yung monthly salary credit, mapa-benefits man yan or loan. So, dito, punta muna tayo doon sa employer. Nag-focus lang tayo dito sa employer at employee at range of compensation. Pero may natitirang monthly salary credit. Ibig sabihin, kung magkano yung hinulog natin, may karampatang monthly salary credit yan. Mas mataas yung ihuhulog natin, mas mataas yung monthly salary credit. At sa monthly salary credit, kung hindi natin isasama yung sa MPF, ang pinakasagad na ay 20,000 pesos. So, ibig sabihin yan, ang pinakamataas na multiplier for salary loan or sa benefits man ay 20,000 pesos. So, ibig sabihin, kung sa mga kasambahay, dati ang kinikita ay pwedeng nasa 8,000 pesos.
At ang nahuhulog sa SSS ay 1,285. Ang MSC niya ay 8,500. Yun yung magiging multiplier. Ito yung gagamiting basehan sa benepisyo niya o sa loan. Pero kahit tumaas yung sahod niya, halimbawa naging 20,000 plus or 30,000 plus pa, mananatiling nakapako yung multiplier or MSC sa 20,000 pesos. At tinamin lang din natin na yung 20,000 na maximum ay applicable sa mga benefits na katulad nito. Pero yung MPF, kasi dito sa monthly salary credit, kasama yung MPF. Pero ito, yung MPF na lumagpas sa 20,000 pesos at maximum na 35,000 pesos ay kasama lamang sa mga benefits na pang-retirement, permanent total disability at death benefit. Pero other benefits, magbabase yan sa maximum na 20,000 monthly salary credit, which is itong column na to. So, yun yung bagong contribution sa SSS at ano yung magiging epekto nito sa benepisyo o pwedeng makuha nating loan sa kanila. Sana nakatulong tong video na to. Kung makapakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!